Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo, mula sa The Solid Rock Morning Devotion. Isang kagalakan na muli tayo ay makapagnilay-nilay sa salita ng Panginoon sa umagang ito. Mga ilang minutong pagninilay-nilay na naway maging simula ng ating araw na may kagalakan, kapayapaan, at panibagong lakas mula sa Panginoong Hesukristo. Ito ang ating pagkain ng ating kaluluwa sa ating pang-araw-araw na buhay. Ang ating pong pagbubulay-bulayan ngayong umaga, mga kaibigan, ay matatagpuan sa Mateo, talata 10, Kabanata 10, talatang 32 hanggang 33. Ito po ang sinasabi. Ang sinumang kumilala sa akin sa harapan ng mga tao ay kilalanin ko rin naman sa harapan ng aking amang nasa langit. Ngunit ang sinumang ikaila ako sa harap ng mga tao ay ikakaila ko rin sa harap ng aking amang nasa langit. Pinagpala na po tayo sa pagkabasa at pagkarinig ng kanyang mga salita. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli o Diyos, naririto ang iyong mga anak upang ikaw o Diyos ay sambahin at pasalamatan sa magandang umaga na iyong ibinigay sa amin. Patawarin niyo po kami, Panginoon, sa aming mga nagawang kasalanan upang kami, o Diyos, ay patuloy kami makasunod sa iyong kalooban, sa iyong mga utos, Panginoon. At bigyan mo kami ng karunungan, Panginoon, upang kami ay lalong makasunod sa iyong mga kalooban. Aming tinataas sa iyo, O Diyos, ang aming mga kaibigan na nasa banig ng karamdaman na nangangailangan ng kagalingan. Dahil sa mga karamdaman, O Diyos, pagalingin niyo po sila, Panginoon. Panginoong Isus, Lord, malapit kami sa inyo ngayong umaga upang idulog ang kagalingan ng aming mga kaibigan na mayroong mga sakit. Haplusin niyo po sila, O Diyos, at pagkalooban ng panibagong lakas upang sila ay muling makapaglingkod sa iyo. Patawarin niyo po ang mga kaibigan namong ito sa kanilang mga kasalanan at pagkalooban din ng kagalingan, pangkaluluwa. Amin ding dinudulog ang aming mangbayan, Panginoon. Bigyan mo kami ng tapang na ipaglaban ang tama at mamuhay ayon sa iyong kalooban. Sa iyo po namin ipinagkatiwala ang aming bayan, O Diyos. Ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan, kaunlaran at gabay sa bawat hakbang. Mangyaring alisin ang diwa ng pagkamakasarili, kayabangan at katiwalian mula sa aming mga pinuno. Hayaan silang magkaroon ng makadiyos na budhi at integridad upang akayin ang ating lupain na magkaroon ng masaganang kaunlaran. Aming inilalapit sa iyo, Panginoon, ang aming mga kaibigan na nasa kanilang mga trabaho ngayon, na sila po'y ingatan mo, O Diyos, at ilayo mo po sila sa anumang kapahamakan. Maging ang aming kaibigang naghahanap buhay sa mga lansangan, katulad ng mga drivers ng jeep, mga drivers ng bus, grab driver, o maging mga motor driver na, motorsiklo driver, Panginoon. Sila po ingatan mo. At bigyan niyo po sila ng karunungan na magkaroon ng mahinahon, Panginoon, sa lansangan upang hindi sila magkaroon ng anumang gulo o anumang pagkakaroon ng hindi maganda. Lord, bigyan mo sila ng mahabang pasensya dahil sa traffic, Panginoon,
Ikaw, Diyos, ang siyang manguna sa kanila. Amin ang inilalapit sa iyo, Diyos, ang aming mga kaibigan na naghahanap buhay sa ibang bansa. Ang mga OFW, patuloy mo po silang ingatan at ilayo mo po sila sa anumang kapahamakan, sa mga tukso, Panginoon, sa mga pagsubok sa buhay. Nagtiis po sila sa malayo, O Diyos, upang mabigyan nila ng magandang buhay ang kanilang pamilya. Gayon din po, O Diyos, ang inilalapit sa inyo ang aming mga matatanda, ang mga senior citizen. Patuloy mo pong ingatan sila. Pagkalooban mo sila ng proteksyon upang hindi sila magkaroon ng karamdaman. Lord, ingatan mo ang kanilang buhay. Maging ang aming kaibigan na nagmamigrate na, Panginoon, sa ibang bansa. Gamitin mo sila sa ibang bansa, O Diyos, upang maging asin at ilaw at maging tagapagdala ng mabuting balita, Panginoon. Tulungan mo rin sila na makapagsalita sila doon sa ibang bansa na maayos at ipahayag ang iyong mabuting balita, Panginoon. Amin ay inilalapit, O Diyos, ang aming mga kaibigang naghahanap ng trabaho. Ito man ay lokal o abroad. Naway makasumpong sila ng magandang trabaho sa tulong ng banal na Espiritu upang sila, O Diyos, ay magkaroon ng hanapbuhay. Panginoong Hesus, maraming salamat po sa lahat ng mga katugunan sa aming mga panalangin. Sa pangalan ni Jesucristo na aming Diyos at tagapagligtas. Amen. Ikaw ba ay kakampi ni Kristo? Ikaw ba ay kakampi ni Kristo? Iyon po ang pamagat ng ating pagbubulay-bulayan ngayong umaga ng Martes, no? Ang kumilala sa akin sa harap ng mga tao, kikilalanin ko rin sa harap ng aking Ama sa langit. May isang estudyante ang tinatanong ng kanyang guro, ikaw ba ay Kristiyano? Napaisip siya dahil sa takot na pagtawanan. Sinabi niyang, hindi po ako sigurado. Pagka-uwi niya, hindi siya mapalagay. Sa puso niya, alam niyang may mali. Nagdasal siya, Panginoon, patawad kung nahiya akong kilalanin ka. Tayong lahat, mga kaibigan, ay dumadaan sa ganitong uri ng pagsubok. May mga pagkakataon na tinatawag tayong ipahayag si Kristo. Pero mas pinili nating manahimik o umiwas sa Ebanghelyo ngayon. Malinaw ang sinabi ni Jesus. Ang sinumang kumilala sa akin sa harap ng mga tao, kikilalanin ko rin sa harap ng aking Ama. Ngunit ang magtatwa sa akin, itatatwa ko rin. Ayon sa Mateo 10, talatang 33. Hindi ito simpleng paalala, mga kaibigan. No? Hindi ito simpleng paalala lamang. Ito ay isang hamon ng katapatan. Anong uri ng Kristiyano, kakaibigan? Sabi ng talata, ang sino mang kumilala sa akin. No? So ang pagkilala kay Kristo ay hindi lang pagbanggit ng pangalan niya, kundi ang pagpahayag ng pananampalataya sa ating mga salita, kilos at pamumuhay. Kapag ikaw ay naninindigan sa tama, kahit hindi ito popular, kinikilala mo si Kristo.
Kapag ikaw ay nagpapatawad kahit mahirap, kinikilala mo si Kristo. Kapag ikaw ay nagmamalasakit sa mahirap, sa mga inaapi, sa mga nilalayuan ng lipunan, kinikilala mo si Kristo. Hindi sapat ang Katoliko ako, Protestante ako, nagsisimba ako. Ang tanong dito ay, nakikita ba si Kristo sa buhay mo? Pagtatwa, magtatwa sa akin. Ayon sa verse 10, Matthew 10. Pagtatwa ay hindi lamang pagsabi ng hindi ko siya kilala, kundi ang bawat pagkakataong tayo ay namumuhay sa kasalanan at walang pagsisisi. Tayo ay natatakot tumayo sa katotohanan dahil baka mawalan tayo ng mga kaibigan, o kapangyarihan. Tayo ay tumatangging magmahal at magpatawad. Kahit tinuruan tayong gawin ito ni Kristo. Mga kaibigan ko sa Panginoon, ang pananahimik sa harap ng kasamaan ay isang uri ng pagtatatuwa. Isipin natin, ang araw ng paghuhukom. Ang araw ng paghuhukom. Ikaw ay nakaharap sa Diyos, Ama. Sasabihin kaya ni Jesus, Ama, kilala ko siya. Tinindigan niya ako. Tapat siya sa akin. O sasabihin ba niya, Ama, hindi ko siya kilala. Hindi niya ako ipinaglaban. Mga kaibigan, ang ating pamumuhay ngayon ay paghahanda para sa ating paghaharap sa Diyos balang araw. Ngayon, ito ngayon ang hamon sa ating buhay, mga kaibigan. Paano natin kilalanin si Kristo? Ayon sa una ay sa gawa, Sa gawa. Hindi lang sa salita. Magpakita ng malasakit kahit hindi ka bayani. Gumawa ng tama kahit walang pumupuri. Pangalawa, sa paninindigan, hindi lang relihiyon, mga kaibigan. Tumayo para sa katotohanan sa gitna ng kasinungalingan. Di ba? Lalong-lalo ngayon, ang mga issue sa ating lipunan, ang korupsyon, ang hindi tumutugon ng tamang paggawa ng kanilang mga proyekto. Huwag mahiya sa pananampalataya, mga kaibigan. Sa trabaho, ipakita natin. Sa eskwela o sa online man. Di ba? Manindigan. Pangatlo, sa panalangin at pagsunod. Huwag lang magsimba, kaibigan. Hindi lang magsimba, kundi isabuhay ang mga salita ng Diyos. Isabuhay ang mga salita ng Diyos. Kilalanin si Kristo araw-araw sa tahimik mong mga pananalangin, sa simpleng kabutihan, sa pagmamahal sa kapwa. Manalangin tayo. Panginoon, sa maraming pagkakataon, pinili kong manahimik kaysa maninindigan. Nahiya akong kilalanin ka, lalo na kapag ako'y nag-iisa. Turuan mo kaming magpakatotoo sa pagnanampalataya. Bigyan mo kami ng lakas na sumunod, magmahal,
at tumayo para sa iyo. At sa araw ng aking pagkaharap sa iyong Panginoon, naway sabihin mo sa Ama, kilala ko siya, tapat siyang anak ko. Panginoong Hesus, sa umagang ito na ibinigay mo sa amin, nagpapasalamat ako na muli mo kaming ginising mula sa aming pagkatulog. Ingatan mo kami, O Diyos. Ilayo mo kami sa masama. Panginoon, pagpalain mo ang lahat ng sumusunod sa iyo, nakikinig sa iyo, at ilayo mo sila sa anumang kapahamakan. Maraming salamat po, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen.